Alina, POV. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog pero nagising ako na nasa hindi familiar na silid. Wala sa sariling napahawak ako sa aking ulo nang maramdaman ko na kumikirot ito. Saan ako? Mahina akong bigkas. Muli kong inilibot ang tingin sa paligid at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang maalala ko kung ano ang nangyari kagabi. Si Selena at ang pagtatangka ng dalawang lalaki niyang kasama na pagsamantalahan ako. Wala sa sariling napayakap ako sa aking sarili. Ano ang nangyari kagabi pagkatapos ako mawala ng malay? Pinagsamantalahan ba ako ng dalawang lalaking yon? Nagawa ba nila kung anong nais nila sa akin? Shit, ang sama mo Selena. Ang sama-sama mo. Mahina akong bigkas habang hindi ko na napigilan pa ang maiyak. Hindi ko akalain na nagawa kong traidorin ni Selena. Hindi ko akalain na kaya niya pala akong ipahamak. Wala siyang kasing sama. Hilam ng luha sa aking mga mata, marina ko napapikit. Pilit kong inaalala kung ano pa ang nangyari kagabi, pero walang pumapasok na kahit na anong impormasyon sa utak ko. Basta ang malinaw lang na naalala ko ay pinagkanulo ako ni Selena sa mga kasamahan niyang mga lalaki. Oh, mabuti naman at gising ka na. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na nga namalayan pang pagbukas ng pintuan ng silid. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na may ngiting nakaguhit sa labi. Puno ng pagtatakang napatitig ako sa kanya kasabay ng paghila ko sa makapal na comforter para itakip sa aking katawan. Actually, maayos naman ang kasuotan ko pero hindi ako dapat magtiwala kahit kanino. Baka mamaya isa sa mga kasamahan nito ni Selena at baka gawan ako ng masama. Kahit na familiar sa akin ang mukha ng lalaking kaharap ko ngayon, hindi ko talaga siya maalala. Siguro nga dahil may amnesia ako. Hey, grabe ka ha. Nakakainsulto naman yung reaction mo, Alina. Para naman akong kriminal niyan eh. Nakangiti niyang bigkas sa akin. Mukha naman siyang mabait pero sobrang nadalaan na ako. Sa panahon ngayon, mahirap talagang maging mabait at magtiwala sa ibang tao. Lalo na at wala akong maalala. Si Selena nga nagawa akong traidorin eh. Paano pa kaya itong lalaking kaharap ko? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Naluluha akong tanong sa kanya. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya at puno ng pagtatakang tinitigan ako. Drama ba yan or talagang hindi mo ako kilala? Nagtataka niyang tanong sa akin. Ako naman to nagulat. Sa mga titig at kinikilos niya ngayon para bang kilalang kilala niya ako. Sino ka ba kasi? Sabihin mo na sa akin, kilala mo ba ako? Kailan pa't gaano mo ko kakilala? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin kong pinakatitigan niya ako sabay iling. Alina, sabihin mo nga sa akin, may amnesia ka ba? Pero sa naalala ko, nabanggit mo pang pangalan ko kagabi eh. Tinawag mo pa nga ako sa pangalan ko. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na hindi mo ako kilala. 3 taon lang naman tayo hindi nagkita. Nagtataka niya sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya. Sino ka ba kasi? Sabihin mo sa akin, magpakilala ka at malay ko naman kung maalala kita. Naiyak ko ng tanong sa kanya. Ako to, ang kaibigan mo nung college ka. Si George Montano. Niligtas lang naman kita kagabi mula sa mga kami ng mga alipores ni Selena. Kaya malaki ang utang na loob mo sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin, Alina, anong nangyari sa'yo sa loob ng mahigit 3 taon? Bakit bigla ka na lang nawala? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Kaibigan kita? Talaga bang kaibigan kita? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Yes, kaibigan mo ko. Ako ang nagligtas sa'yo kagabi at wala akong ibang hangad. Kung hindi ang kaligtasan at kabutihan mo, Alina. Now tell me, anong nangyari? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko na mapigilan pang mapahaguluhol ng iyak. Hindi ko alam kung pwede ko ba siyang pagkatiwalaan. Pero sa sitwasyon ko ngayon, may choice pa ba ako? Hindi ko alam kung sino ang kaibigan at kung sinong kakampi. Wala akong maalala. Nagkaroon ako ng amnesia at 6 na buwan pa lang ang nakalipas. Na makabalik ako sa poder ng asawa kong si Stel. Mahina akong sagot. Sapat lang yun na marinig niya. May amnesia ka? Bakit pa? Ano nangyari yon? Right after your wedding kay Stel Montblanc, wala na ako naging balita sa'yo. Ano ang nangyari, Alina? Seryoso niyang tanong. Sunod-sunod naman akong umiling. Hindi ko alam. Wala akong maalala, George. Umiiyak kong bigkas.
Naramdaman ko na lang ang paglapit niya sa akin sabay yakap na mahigpit sa akin. Napahagulhol na lang ako ng iyak. Don't worry, akong bahala. Kaibigan mo ko't ako mismo mag-iimbestiga kung ano nangyari sa'yo 3 years ago, Alina. Mahina niyang bigkas. Lalo naman ako napahagulhol ng iyak sa balikat ni George. Sa pagkakataon na ito, feeling ko nagkaroon ako ng kakampi. Sure ka na ba na ayos ka na? Seryosong tanong sa akin ni George. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap kanina, pumayag na rin siyang makauwi na ako. Wala sa sariling napatango ako. Oo, ayos na ako. Salamat George ha. Sa kabila ng mga nangyari masaya pa rin ako dahil may kaibigan pala ako. Sa loob ng 6 na buwan, wala kasi akong ginawa kundi nang manatili sa loob ng bahay at sundin ang lahat ng nais ni Stel eh. Nahiya akong sagot sa kanya. Ewan ko ba, ibang-iba ang pakikitungo sa akin ni George kumpara sa mga nakakasama ko. Para ako isang prinsesa kung ituring niya. Basta parang may something sa kanya na hindi ko maintindihan. Gago talagang style na yan. Anong akala niya sa'yo? Tau-tauhan? Ni hindi ka man lang inilabas at ipakilala sa lahat. Nagawa niyang ipagsigawan sa buong mundong relasyon niya sa isang starlet. Tapos yung sa'yo tinago niya lang sa bahay. Nagtatagis ang bagang nasagot ni George. Mapait naman ako na pangiti. Hindi ko siya pwedeng sawayin sa sinasabi niya ngayon dahil totoo naman talaga. Itinago ako ni Stel sa bahay at hindi hinayaang makalabas. Hindi niya nga ako nagawang ipakilala sa mga kaibigan niya kahit na mga kapatid niya ay ilang sa akin. Si Celine ang kamakailan lang na lumalapit sa akin pero nagawa naman akong ipahamak. Itago mong number na ibinigay ko sa iyo ha. Huwag ka magdalawang isip na tawagan ako kapag may kailangan ka. Nakangiti niya muling bigkas habang nakatutok ang kanyang paningin sa unahan. Seryosong kanyang mukha pero ramdam ko naman ang kabaitan niya. Salamat George ha. Hindi ko akalain na may kaibigan pala akong anak ng senador. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin kong napaismid siya bago sumagot. Yeah, senador ng daddy ko pero ang dami ko namang kahati sa atensyon niya. Ang dami kasi naming anak niya sa labas eh. Kaswal niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung seryoso siya or nagbibiro lang ba siya. Pero mukha naman siyang seryoso. Hindi naman dapat gawing biro ang ganitong topic eh. Mabuti na lang at ako ang bunso niyang anak eh. Pero matatawag pa rin na girlfriend niya lang si mommy. Walang ni isa man lang na pinakasalan si daddy sa naging babae niya. Lahat na naging babae niya inanakan niya lang at ang kamalas-malasan pa puro kami mga lalaki. Ang dami tuloy nagmana sa pagiging playboy niya. Baka siyang himutok sa boses ni George habang sinasabing katagang yun. Hindi ko na mapigilan pang matawa. Sira ka talaga. Bakit? Ilan bang anak ng daddy mo sa iba't ibang babae? Nagtataka kong tanong sa kanya. 6 at puro kami mga lalaki. Lahat playboy din maliban sa akin. But unlike daddy, wala silang balak na magpakalat ng lahi nila sa sanlibutan. Nagpa-practice na sila ngayon ng safe sex. Liban lang kay Kuya Damon na may isang anak dahil bata pa lang masyado nang mapusok. Nakangising sagot ni George sa akin at nahuli ko pa nga siyang panandalian niya akong sinulyapan. Napatangon na lang ako. Dahil walang traffic, mabilis lang naman din kaming nakarating ng bahay. Na-amaze pa nga ako kay George dahil kabisado niyang daan pa uwi ng bahay eh. Mukhang kaibigan ko nga talaga siya noon dahil feeling ko kabisado niya talaga ang naging buhay ko noon. Hindi mo ba ako papapasukin or kahit yayain mo man lang ako magkape? Tanong niya sa akin pagkahinto ng sasakyan niya sa mismong tapat ng gate ng bahay. Natatawa naman akong umiling. Next time na lang. Ikaw ang savior ko at sure ako natatawagan talaga kita George. Sa ngayon kasi gusto ko magpahinga na muna eh. Masakit pang ulo ko at parang gusto ko pang matulog. Nakangiti ko sagot sa kanya. Narinig ko pa nga ang mahinang pagtawa ni George. Sabay tango. Sure, asahan ko yan ha. Mag-ingat ka't hinay-hinay lang sa kain. Nagkakalaman ka ni. Bigas niya sabay kindat. Bakas naman sa boses niya na nagbibiro siya kaya hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin ang sinabi niya. Tinawanan ko na lang at mabilis nang binuksan ang pintuan ng sasakyan at bumaba. Ingat ka George. Nakangiti kong bigas kasabay ng pag-usad ng sasakyan niya paalis. May ngiti sa labi na nasundan ko na lang ang tingin ng sasakyan niya at saka pa lang nagpa siyang pumasok sa loob ng gate nang mapansin ko ng tuluyan na nakalayo ang kotse ni George. Kahit papaano, magaan ang pakaramdam ko dahil nakaligtas ako sa masamang balak ni Selena sa akin kagabi. At dahil yun kay George. Ma'am, mabuti naman at dumating na kayo. Kasalukuyan ako naglalakad papasok ng bahay. Nang kaagad akong sinalubong na nag-aalalang si Minerva. Puno na pagtatakang napatitig ako sa kanya.
Kagabi pa po kayo hinahanap ni Sir Stel. Muling bigkas niya. Umuwi na siya. Kailan pa? Hindi ko mapigilan na makaramdam ng tuwa. Natanong ko kay Minerva. Sa wakas, umuwi din si Stel. Mahigit 1 linggo din siyang nawala at sabi ko na nga ba hindi niya talaga ako matitiis. Nasa kwarto niyo po siya ma'am, puntahan niyo na lang po. Bakas pa rin ang pag-aalala sa boses ni Minerva pero hindi ko na pinansin pa. Dali-dali akong naglakad papasok ng bahay at diretsong umakyat sa 2nd floor kung saan matatagpuan ang kwarto naming dalawa ni Stel. Yun nga lang bago ako nakarating ng kwarto siyang paglabas naman ni Stel mula sa loob. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. At nagawa mo pa talagang umuwi ha? Galit niyang singhal sa akin. Kaagad ako naglakad palapit sa kanya at mga hawakan siya sa braso. Pero malakas niya akong tinabig. Don't dare to touch me, maruming babae. Galit na bigkas ni Stel na labis kong kinagulat. Stel, ano ba pinagsasabi mo? Bakit ganyan ka ngayon? Naiiyak kong tanong sa kanya. Hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na sinabihan niya akong isang maruming babae. Kahit kailan, wala akong maalala na nagkasala ako sa kanya. Siya nga itong may kasalanan sa akin dahil mahigit 1 linggo siyang hindi umuwi. Tapos gusto niya akong baliktarin ngayon? At talagang nagmamaang-maangan ka pa? Saan ka galing kagabi, Alina? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kailan mo pa ako niloloko? Galit na singhal niya sa akin sa labis na ikinagulat ko. Hindi ko makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi kita niloloko. Ano bang pinagsasabi mo? Umiiyak ako ng tanong sa kanya. Really? Hindi mo ko niloloko? Ang tigas din ng apog mo para magsinungaling sa akin. Galit na sigaw niya. Hindi na ako nakapalagpa nang mahigit niya akong hinawakan sa aking braso at halos pakaladkad na hinila papasok ng kwarto. Stel, please. Nasasaktan ako. Bitawan mo ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Natatakot kong bigkas at pilit na nagpupumigla sa mahigpit niyang pagkakahawak sa akin. Pero mas hamak na mas malakas siya. Nagawa niya akong ipasok sa loob ng kwarto at tinulak patungo sa kama. Sabihin mo sa akin, kailan mo pa ako niloloko, Alina? Galit niyang sigaw. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang galit niyang boses kaya nahintakutan ako na patitig sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita niloloko. Mahal kita. Mahal na mahal kita at sa mga araw na hindi ka umuwi, hindi ako napagod na maghintay sa'yo, Stel. Huwag mo naman sana akong baliktarin dahil sa ating dalawa. Alam nating pareho kung sino nagloko. Lakas loob na ng sagot ko sa kanya. Napansin kong lalong nagninga sa galit ang mga mata niyang nakatitig sa akin, sabay dampot ng mga papel na nasa bedside table at inihagi sa akin. Pinapatunayan mo lang sa akin na manamala lang palang lahat. Nakatulad ka rin pala sa nanay mo na makatit hindi kayang makontento sa isang lalaki. Galit na singhal niya. Hindi ko na mapigilan pang mapahaguluhol ng iyak sa narinig kong katagang binitawan niya. Hindi man ako familiar sa kung anong klaseng ina meron ako, pero sobrang nasasaktan ako sa sinabi ni Stel ngayon. Talagang idinamay niya pa ang taong nagsilang sa akin sa galit niya. Tingnan mo, Alina. Tingnan mo mga larawan na yan at sabihin mo sa akin na isa kang malinis na babae. Galit na sigaw niya. Lalo ako napaiyak at isa-isang pinulot ang mga papel at ganun na lang ang gulat ko. Nang tumambad sa paningin kong mga larawan, ako ito at kasamang mga kaibigang lalaki ni Selena sa bar. Iba't ibang kuha sa loob ng bar. Kahit na sinong lalaki isipin talaga na nagloko ako. Hindi. Hindi totoo yan. Estelle, let me explain. Hindi ako nagkasala sa relasyon natin. Si Selena, siyang may gawa nito. Gusto niya tayong sirain. Gusto niyang... Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko nang maramdaman kong pagdapo ng palad niya sa pisngi ko. Tulala ako na patitig sa kanya habang sapo ko ang pisngi kong nasaktan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatikim ako ng pananakit mula kay Stell. Physically. Wag na wag mong idamay sa usaping itong kapatid ko, Alina. Walang kinalaman si Selena sa panloloko mo sa akin. Galit na sigaw niya. Lalo naman ako napahagulhol ng iyak. Ramdam kong sakit sa pisngi ko dahil sa pagkakasampal niya. Pero mas ramdam ko ngayon ang sakit ng kalooban ko. Ayaw niyang pakinggan ang paliwanag ko. Saradong kanyang isipan ang mas pinapaniwalaan niya kung ano man ang nakikita niya sa larawan. Malandi ka nga talaga at mahana ka sa pinagmanahan mo. Galit niyang bigkas at ganun na lang ang gulat ko nang bigla niya akong hawakan sa aking buhok. Pasabunot niya akong hinawakan at marina akong tinitigan sa mga mata. Alam mo, kung hindi lang sa mana, hindi kita pakakasalan. Alam mo bang sa lahat ng tao dito sa mundo, ang nanay mo ang labis kong kinamumuhian.
Alam mo bang masayang masaya ako nung nabalitaan kong namatay na siya? Dugo niyang nananalitay sa ugat mo. At alam mo ba kung bakit ayaw ka naming maging kaibigan nun ni Selena? Dahil sa nanay mo. Dahil sa walang kwenta mong nanay na muntik ng kumitil sa buhay naming dalawa ni Selena. Galit niyang sigaw sa akin sabay tulak sa ulo ko. Kaya napasubsob ako sa kama. Hindi ko alam. Hindi ko alam mga pinagsasabi mo, Stel. Umiiyak kong bigkas. Yeah, hindi mo alam dahil sa lintik na amnesia mong yan. Galit niyang sigaw kasabay ng pagkapunit ng suot kong damit. Nahintakutan ako na patitig sa nakangisi niyang mukha. Anong ginagawa mo? Nahintakutan kong tanong sa kanya nang mapansin kong isa-isa niyang hinuhubad ang kasuotan sa kanyang katawan. Ano pa nga bang dapat nang pwede kong gawin sa isang babaeng kagaya mo? Total naman lumandi ka na rin lang sa iba. Ako naman ngayon ang paligayahin mo, witch! Galit na sigaw niya sabay hagis sa akin sa nahubad niyang damit. Ano pang hinihintay mo, Alina? Hubad! Galit niya sigaw sa akin. Para siyang demonyo na handa akong lapain ngayong araw. Makita niya lang na nasasaktan ako. Stel, huwag masakit, nasasaktan ako. Nakikiusap kong bigkas habang walang humpay ang ginawang pag-ulos niya mula sa ibabaw ko. Pakiramdam ko isa ako maruming babae na basta niya na lang akong inangkin. Walang pag-iingat, walang halong pagmamahal at respeto. Sa pilitan niyang ginagamit ang katawan ko habang patuloy ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko isa ako maruming babae na pinandidirihan niya dahil ayaw niya makita ang mukha ko. Tinakpan niya kasi ng kumot ng aking mukha kaya hindi niya nakikita kung paano ako nahihirapan ngayon. Pero kahit ni ilang beses akong nagmamakaawa sa kanya, naitigil niya para siyang isang bingi. Ramdam kong pananakit na aking puwerta dahil sa sapilitan niyang pagpasok sa akin kahit na ayaw ko. Ayaw mo? Sinong gusto mong gumawa nito sa'yo? Mga lalaki mo? Galit niya sigaw sa akin. Kasabay ng mariin niyang pagpiga sa nipol. Hindi ko naman mapigilan ang mapaigik sa sobrang sakit. Hindi ko na mabilang pa kung ilang beses na pananakit physically ginawa niya. Kinagat niya din ako kanina sa may tiyan kaya ramdam kong hapdi na sugat ko doon. Para akong paulit-ulit na pinapatay sa ginagawa niyang ito sa akin. Ilang minuto pa ako nanatili sa hindi katanggap-tanggap na sitwasyon. Bago ko naramdaman ang pagbulwak ng katas niya sa aking sinapupunan. Naramdaman kong pagalis niya sa ibabaw samantalang hindi ako makakilos. Nananakit ang katawan ko at para isa akong lantang gulay. Wala ring patid ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pinaghalong sakit ng kalooban at katawan ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ako makapaniwalang nabahiran ng kalapastanganan ang pagsasama naming dalawa ni Stel. Akala ko puro saya lang ang mararamdaman ko sa kanya, pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali ang pagsama ko sa kanya pabalik dito sa Manila. Hilam ng luha ang aking mga mata, marina ko napapikit. Hindi ko kayang gumalaw. Wala na akong pakialam pa sa katawan kong nakabuyangyang sa ibabaw ng kama. Pakiramdam ko bigla ko nawalan ng gana sa lahat-lahat. Naramdaman kong mga yabag ni Stel na naglalakad, paron at parito sa loob ng kwarto. Wala akong balak na tanggalin ang nakatakip sa aking muka dahil ayaw ko rin na muna siyang makita. Nararamdaman ko na rin kasi ang unti-unting pag-usbong ng galit sa kaloob-looban ng puso ko. Ayusin mo sarili mo. Nag-message si Mommy. Pupunta raw sila dito mamaya. Malamig ang boses na bigkas niya pero parang wala akong narinig. Pagkatapos niya akong lapastanganin, ihaharap niya ako sa mga magulang niya. Napaka-unfair niya. Nang maramdaman kong paglabas ni Stel ng kwarto, saka lang inalis ang takip sa aking muka. Dahan-dahan akong bumangon at paika-ikang naglakad patungo sa banyo. Pakiramdam ko wala na akong pinagkaiba sa isang maruming babae. Tagus hanggang sa kaloob-looban ng puso kong sakit na nararamdaman ko dahil sa ginawa ni Stel sa akin. Hindi ko akalaing magagawa niya akong lapastanganin. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, kaagad kong pinakatitigan ang sarili ko sa harap ng salamin. Kitang-kita sa balat ko ang ginawang pambababoy ni Stel sa katawan ko. Muli ako napahagulhol ng iyak. Napakahayop ng ginawa niya sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang manatili sa poder niya sa ginawa niya ito sa akin pero isa lang ang sigurado ako. Galit ako sa kanya. Naaawa man sa sarili, wala akong choice kundi ang magayos. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Kailangan ko maging matatag dahil umaasa pa rin ako na marirealize din ni Stel ang pagkakamali niya. Dali-dali kong itinapat ang hubad kong katawan sa tubig mula sa shower. Hindi pa rin matigil-tigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. At kahit na anong gawin ko, hindi ko mapigilan na makaramdam ng habag sa sarili ko. Kay hirap,
Sobrang hirap pala talaga na maramdaman mong binababoy ka ng sarili mong asawa. Sobrang hirap pala talaga na kung sino pang taong pinagkatiwalaan mo na sobra, siya pa yung mananakit sa'yo. Pagkatapos kong maligo, nagsuot lang ako ng bathrobe at kaagad na lumabas ng kwarto. Masakit ang buo kong katawan at gustuhin ko mang magpahinga na hindi maari. Darating daw sila Mommy Bridget at nagtatalo sa isipan ko kung magsusumbong ba ako sa kanya. Pagkalabas ko ng banyo, diretso ako naglakad patungo sa walk-in closet. Namili ako ng damit na isusuot ko. Damit na hindi masisilip ang pasa sa aking katawan. Damit na hindi makikitang mga kagat na iniwan ni Stel mula sa aking leg patungo sa aking hita. Saktong katatapos ko lang magbihis nang marinig ko ang mahinang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Pinilit kong humiti kahit na ang totoo sobrang durog na ako. Hindi ko pwedeng ipakita sa lahat na nahihirapan ako. Kung ano man ang problema sa pagitan namin ni Stel ay gusto ko manatili lamang yun sa aming dalawa. Ayaw kong pangimasukan ng ibang tao dahil ayaw kong masirang pangalan ni Stel. Sa kabila ng ginawa niya sa akin, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Yes, ganun ko siya kamahal. Kahit na sobrang nahihirapan na ako, pipilitin ko pa rin siyang intindihin. Ma'am, hinihintay na po kayo sa labas nila Madam Bridget sa garden. Kaagad nabigkas sa akin ni Minerva na mapagbuksan ko siya ng pintuan. Pilit ako nagpakawala ng ngiti sa labi sabay tango. Sige, susunod na ako. Kaagad ko sagot sa kanya. Tumango na si Minerva at mabilis na siyang naglakad paalis. Muli akong bumalik sa loob ng kwarto, tinitigan na muna ang sariling refleksyon sa salamin bago lumabas ng silid para puntahan ng mga biyenan ko na naghihintay sa akin sa garden. Ano ang gagawin ni Alina ngayong mali ang tingin sa kanya ni Stel? Paano niya malilinis ang kanyang pangalan ngayong ayaw siyang paniwalaan ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.